ituloy na lang nila hanggang kaya nila. At kung hanggang sila matapos, kung hindi nila matapos o matapos sila, and then magke-carry over to the 20th Congress, that could be a subject of another issue or another debate or another petition. It's up to them. Pero mas maganda tabahuin ninyo para maganda ang itsura sa taong bayan. Huwag nating gasgasin yung reputasyon ng Senado. Nagagasgas na nga eh. Ang Senado, hindi na namin desisyon to. Nasabi ko nga, hindi na desisyon to ng mga senador dahil ito ay constitutional responsibility ng mga senador. Nung umupo kami bilang senador nitong kongresong ito, nanumpa kami na susundin at dedepensahan ang constitution. At ang saligang batas natin malinaw doon na kung na-transmit na ng lower house sa Senado ang articles of impeachment, dapat mag-umpisa na ito at tapusin. In fact, ang saligang batas, yung pertaining to the impeachment, hindi mo kailangan na maging abogado para maintindihan to. Nakasulat siya in plain language para maintindihan ng lahat kung ano yung proseso. At nakasulat dito, once na transmit na sa Senado ang articles of impeachment, dapat mag-umpisa at tapusin. Importante dito yung tapusin eh. No? Ibig sabihin matatapos lang to kung meron ng desisyon. Walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron, pero sa legal proceedings sa korte walang ganun. Kaya nga, inulit ko kanina, bakit ba namin pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture na meron kami sinasauli or binibitawan ng Senado ang impeachment case. That is the problem. Pero gustong-gusto nila eh. So sila na magpaliwanag niya sa taong bayan. Labag sa batas yung ginawa ng Senate kagabi. 2 points, no? Number 1, kung babasahin natin yung Constitution, Jack, sa Caroline, napaka-klaro sa Constitution. The moment matanggap ng Senado yung articles of impeachment, the Senate only has one prerogative, and that is to proceed to trial immediately or forthwith. Now, yung key is, ano bang ibig sabihin ng salitang proceed? Yung ibig sabihin ng salitang proceed is to move forward. Ibig sabihin, isang direksyon lang dapat, Caroline at saka Jack. The moment matanggap na ng articles of impeachment ng Senado ang articles of impeachment, it must move forward to a trial. Now, yung ginawa nila kagabi is to remand, to return to the Senate. So it's not moving forward, which is what is required by the Constitution, but it's like stepping backwards. For me, that makes it unconstitutional. Walang basihan sa Constitution ano yung ginawa ng Senado kagabi. Pangalawang punto, Jack tsaka Caroline, yung ginawa nilang pag-remand or yung pag-return to the House of Representatives, it's like yung Senado nag-exercise ng tinatawag na review power. Parang ni-review nila ano yung ginawa ng House of Representatives. And that is against the structure of government na alam natin, Jack, sa Caroline. That makes it unconstitutional. Dahil privilege ang kanilang position, they can get away with a lot of things, even if these things are clearly not right or in fact unconstitutional. Garapal po yung ginagawa ng mga senador natin. Sa totoo lang. The fact na hindi sila kumikilos, garapal po yan. Mandato nyo po na gawin yan. Magsagawa kayo ng hearing. We're not even talking about acquitting or convicting the Vice President. Pero gawin nyo impeachment trial. Trabaho nyo yun eh. Bakit nyo ba iniiwasan? Hindi po siya nakakatuwa. Lalo, pasweldo namin kayo. Pasweldo po natin yung mga senador, huwag niyo pong kalilimutan yan. Kaya nakikita natin sa ganito, no? Dahil privilege ang kanilang position, they can get away with a lot of things, even if these things are clearly not right or in fact unconstitutional. Garapal po yung ginagawa ng mga senador natin. This Constitution is very clear that once the articles of impeachment comes from the House, that the Senate should forthwith proceed. Very clear. They should be careful that they are supposed to have the cold neutrality of a judge. No, dapat hindi nila unahan yung
yung defense to raise issues. Pabayaan nila. I-raise naman talaga yan ng defense eh. Hindi klaro naman yan eh. So, But- nilahan. Oo. Parang nauna yung pag-aabogado ng judge. They're too eager. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Malinaw na malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang Articles of Impeachment at ang nakalagda ay more than one-third at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Ngayon, anong ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain ang mga exhibits. Yon ang utos ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan, hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala sa ginawa ng Senado. Si Bato naman, wala namang alam yun eh. So, ang masakit nga nito, lumalabas ang leader ngayon ng grupo, si Bato eh. Yun ang sinusunod ng Senado. Si Bato de la Rosa. I'm sure, kaya nila sinusunod yon hindi dahil charming yung mama o merong connection sa Holy Spirit. Hindi yun eh. Kaya sinusunod yon dahil dahil sa patron niya kay Duterte. No? Kaya nangyayari yun. And 12 only because there's only 22 senators right now because Senator Angara had resigned. And in the next Senate, they need to confirm the continuation of the trial. You only need 13. We don't have to count the votes right now for conviction. That's not necessary. We just need to have a trial for accountability. The trial itself is an accountability mechanism. 18 traidor na senador, traidor sa taong bayan. Hindi ko nakikita kung bakit kailangang ibalik sa Kongreso ang impeachment complaint. Unang-una, maliwanag naman na iisa lang impeachment. Kaya maliwanag na hindi ito nagbabiolate sa one-year rule. Pangalawa, napakadaling tanongin kung interesado pa ba ang 20th Congress sa panahong ito ay pumasa na o tumalon na sa 20th Congress. So, premature ang motion na ito na nanggaling sa isang motion ni Senator Bato de la Rosa na unang-una ay dapat naging out of order at dinismiss ng Senate President noon at ora mismo. Maliwanag ang pakay ng mga senador dito na kaalyado ng mga Duterte. Nakakabaliw, no? Yung nangyari, no? If it were not such a tragedy, it would have been a comedy of errors, no? At dito natin nakikita na ang mga, sadly, ang mga impeachment judges, walang trial practice. Well, first of all, basahin natin yung rules, no? Yung rules ng House. Klarong-klaro naman na after it is convened as an impeachment court, sunod na yung reading of the articles of impeachment, no? Yun. Ang nangyari dyan, nag-file ng privilege speech, tapos nag-privilege motion, tsaka in-amend, no? Exactly the way you said it. There is no such thing first. Yung privilege motion ni Senator Judge Bato, there is no such animal as a dismissal. It is very clear in the Constitution and in the rules, it is trial. And trial means presentation of evidence. Ako, I'd like to believe na ang may karapatan lang na mag-move to dismiss a case, yung defense panel. Kasi sa nakakita ng judge nag-move to dismiss. Even assuming na after they have convened, after they have taken their oath. Doon, di ba, I don't know, hindi ko nasundan yung kung before or after taking their oath as senator judges na nag-move si Senator De La Rosa Both, sir. ng dismissal. Both, If sir. before, lalo, ha? Before, After? isa pong before, Kung bago before, po mag-convene, hindi pa and na- then inulit niya po Lalong- after. Lalong masama yung kung before. Kasi kung before, walang karapatan yung Senate as a legislative body to dismiss an impeachment case because only the impeachment court has the jurisdiction and the authority under the Constitution to dismiss.
Di ba? Pero kung even after yung ma-constitute na sila as an impeachment court, parang hindi pa rin proper because I cannot imagine a judge presiding over a case, no? A hearing. Siya mismo mag-move to dismiss. Pwede mong gawin ito as the start nung sinasabi ni Smiling Assassin na electoral revolution. Pwede mo na simulan ngayon. Dahil ngayon na nagsisimula yung 2028. Ngayon na nagsisimula yung pagbabalik ng mga Duterte na plano nila. Kaya simulan na rin natin yung rejection nila. Alam mo, kahit papaano may tama rito mga Duterte. Yung pagdurog dito sa impeachment, yung pag-dismiss na tinawag nilang remand, ang tatamaan dyan, hindi lamang yung mga senador na nag-orchestrate niyan. Ang tatamaan din dyan, yung mga Duterte. Dahil hindi sila makakatakas kahit patayin nila yan, inipin the ball para hindi lumabas yung mga ebidensya, hindi lumabas yung mga testimony, ay pwedeng ilabas yan sa isang people's tribunal. Yun ang planong gawin ng mga groups. Sila na yung mga para maibasura ang impeachment complaint, dalawa ang katanungan na dapat sagutin. Tandaan natin, ang articles of impeachment ay inihain na noong February 5, 2025. Nag-attach na ang jurisdiction. So ang mga tanong, una, ang tatanong ng mga senador dapat, nangyari ba o ginampanan ba, nagawa ba ang mga paratang na sinasabing ginawa ni VP Sara? Nangyari ba? Nag-e-exist ba? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung nangyari nga, humahantong ba ito sa impeachable offense na sinasabi ng konstitusyon? Kung ang sagot sa una ay hindi nangyari, basura na yan. Pero kung ang sagot sa una ay oo, nangyari, so ang susunod na tanong, impeachable offense ba ito? At kung ang sagot ay oo, convicted. So, titignan natin yung mga parameters na yon. Hindi kaagad-agad pwedeng ibasura ang inihain ng articles of impeachment. Dapat magkaroon ng paglilitis at paghahatol. Kasi sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat gampanan nila yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Si Coco, konti lang ang sinasabi. Dahil napakalinaw hindi ka yung maraming sinasabi na nagpapaligoy-ligoy, iyon ang motibo, iligaw tayo pare-pareho. Hindi naman maloloko Christian ang tao dyan maliwanag naman yan Kaya lang talagang pinupuwersa lang talaga Wala naman makikinig dun Dahil nga conspiracy to dito isa pa yun na makikita mo na ito conspiracy. Dahil itong mas nakakaintindi sa kanila, ayaw pakinggan Pinagtutulungan ng ang hindi nakakaintindi, yung nakakaintindi. Yun ang nangyari dito sa Senado Ito yung mga pagkakataon na ang kailangan ang mamamayan na mismo ang kumilos. Yung ating mga institusyon, yung ating mga political elites ayaw kumilos, mamamayan na ang dapat kumilos. In fact, dapat nga, nung hindi yan tinake up ng Senate nung Pebrero, dapat nga kumilos na tayo Pag hindi nagawa yan ng Senado, makakatiyak tayo na magkakaroon ng unrest, makakatiyak tayo na marami ang mga kikilos. At hindi lang usapin ito ng mga simpleng anti-Duterte. I think hindi lang yung mga anti-Duterte, hindi lang yung mga pro-Marcos. Kahit yung mga wala namang pinipili o walang posisyon sa Marcos o Duterte, pero nakikita nila na binabastos na masyado ang proseso, na hindi nabibigyan ng hustisya ang taong bayan at hindi ginagawa ng mga halal na opisyal natin ang kanilang trabaho, sila mismo ay lalabas din. Si Senator Tolentino, ano naman yun? Yung play niya, yun na nga, attendance siya, di ba? Nagpaparamdam siya ulit kay Sara Duterte na, mabuting sundalo ako, wag mo kong kakalimutan sa paraiso. Parang ganon. Yun yung
Sorry. Hindi ko kinaya yung paraiso. Okay. Senator, wag ka na magjo-joke ng straight face medyo. Okay. Oo, talagang, di ba, nakita mo yung, he was really going out of his way to please si Sarah.